So ayun, ako si Richard Detala ng BSIT3F. So papakita ko po ngayon kung paano ko po ginawa yung hybrid typology through Cisco Packet Tracer. Parang ito na rin yung tutorial kung paano siya mabuo. So, let's go. Next, pumunta tayo sa main wiring closet. So, ito na yung environment niya. Naglagay na ako dito ng rack tsaka table. Ito yung pindutan kung paano mailagay dyan. Click nyo lang to, automatic malalagay na yun dyan. Ito yung table. Ito yung rack, yung table. Tapos, itong lalagay tayo ng main router natin, which is yung W3 WRT300N. Lalagay natin siya sa table. Drag and drop lang natin, tapos automatic malalagay na siya dyan. Tapos, yung switch, ang ginamit kong switch dito is itong 2960. Ilagay natin siya sa rack. Then, set up ng cable. Itong straight, i-connect natin siya dito sa may sa may switch. So, ayun lang. Then, back tayo sa may corporate office. So, dito naman sa corporate office, kailangan natin maglagay sa bawat rooms ng home router, and sa bawat rooms meron ding dalawang laptop. Ayan. Kunwari itong room na to, may nakalagay ako ditong home router and 2 laptops. Dalawa po yan. Ayan. Ganyan. So, sa wirings, mag-wirings muna tayo. Kukonect natin tong home router natin to server rack. Through rack natin. Which is yung rack natin is merong switch. Yun yung switch na 2960 using crossover cables. Ayan. Tapos etong cable na to, ayan, pinalitan lang natin siya ng kulay. Nag-color cabling tayo and gumamit tayo ng bend point para lang maging malinis tignan. Ayan. Sa setup ng natin ng home router, ito. I-config natin siya. Wait lang, ang tagal eh. Ayan. Papalitan natin ng display name. Yung internet, set natin sa wireless AP. Then, punta tayo sa GUI. Yung GUI natin, pupunta tayo sa wireless. Then, yung SSID natin, palitan natin. Which is, ang nilagay ko dito sa SSID niya is yung bawat room number and yung connection. Example, room 1. Ayan, ito yung room 1 ko. Tapos, nilagay ko siya ng dugtong connection. Then, dinisable ko yung iba. Gaya nitong GHz 2, 5GHz GHz 1. Naka-disable po silang dalawa. Then, itong una lang is yung naka-auto. Then, proceed tayo sa wireless security. Ang ginamit ko ditong wireless security is yung WPA2. Then, pinalitan natin siya ng password. Ayan. So, ayan yung setup niya. Sa config natin, yung LAN, wala. Ayan. So, balik tayo dito sa may main wiring closet. So, dito sa main wiring closet natin, delete natin to.
Uy, wait lang, natanggal yung ano. Ayan, balik lang natin. Ayan, and nailagay na natin. So, dito, proceed tayo dito sa may ano natin, server, ay sa may itong router natin, main router. Punta tayo sa config. Kahit ano pangalan, gawa, Richard, main router, delete natin to. Ayan. So, ayan na yung pangalan niya. Pinilitan natin siya sa global settings. Yung internet natin, naka DHCP lang. Yung LAN natin, ayan, meron tayo ditong IPv4 address 192.168.0.1. Yung wireless natin, palitan natin ng SSID. Ito yung Richard main router. Ayan. Yung gigahertz, babawasan natin. Gagawin natin ay yung coverage range niya, babawasan natin. Gagawin natin 20 lang. 20, ayan, 20. Lagyan natin ng pass. 9.7.9, ayan. Bari, ayan yung password ko. Then, sa GUI, ayan, disable natin itong DHCP server. Ayan, ang pinaka IP address natin ay 192.168.0.1. Wireless, ayan, naka-enable, naka-mix network type. Security ng wireless natin is naka-WPA2. Ayan, save natin yan. Then, exit. Ayun lang yung configuration dyan. Then, balik tayo dito sa may ano. Ko-connect naman natin tong mga laptops, which is pare-parehas lang. Papalitan lang sila ng mga IP address. So, una, ayan, punta tayo sa may, hindi, una muna dito sa may physical mode. Kailangan natin i-off muna to, tapos tanggalin natin to. Kasi una dyan, ang nakalagay dyan, may nakalagay dyan na isa eh. Papalitan natin ng WPC 300N. Ayan. Tapos, balik natin, i-on ulit natin. Then, punta tayo sa may desktop. Ayan. Punta tayo dito sa may PC wireless. So, ayan, kukonect tayo. Example, flash natin. Dito tayo sa may wireless room. Ayun, room 1 lang siya, room 1. Nakita nyo yung malamog dyan. Room 1. Then, connect natin. Type natin yung password. Ayan, connect now. Ayan, connected na siya. Makikita natin yan sa information. Ayan, yung wireless mode, wireless network name, which is yung room 1. Exit. Then, yung itong pangalawa ulit, ganun din yung gagawin dito. Bali, dito pala muna is papalit natin yung IP configuration. Gagawin natin siyang static 192.168.1.99 yung gusto ko. Then enter. Tapos yung default gateway niya is 192.168.0.1, which is yung nasa main router natin. Then exit lang natin. Ayan. Then ganun din yung gagawin dito sa may pangalawa, which is punta sa physical mode, then pabalitan ng W300N on and off, and desktop
IP configuration, ayan, napalitan ko na siya dyan. So, try natin i-ping tong first natin ginawa kung magka-connect na sila. Ayan. Halimbawa, ping 192.168.1.99. Tingnan natin kung magre-response. So, ayan, nag-response siya. Nag-reply siya. So, ayan, connected na sila. And, ganun din yung gagawin dito sa iba. Ayan. Marami yan. Kada room, ganun yung gagawin natin. Mag-setup ka ng ganun. Then, i-wireless connect mo siya. Then, paulit-ulit lang. So, try naman natin ngayon gumamit ng PDU. Ayan. Kunyari, itong server natin dito is PDU. May message tayo dito. Mag-send tayo dito. Sa ating last PC, ito yung pinaka-last natin. Itong 15 PC1, PC15. So ayun, makita natin siya successful. Try natin tignan sa simulation kung gagana. So reset na tayo. Reset. Ayan. Ayan, maganda dito. So, ayan, play natin. Ayan, nag-send siya ng message. Ayan, na-receive na. Ayan, babalik. So, ayan. Nag-successful siya. So, ganun lang. Ganun din sa ibang mga PC. Ito natin ito. Reset natin ito. Ayan. Successful yan lahat. Kasi pare-press lang naman yung ginawa ko at inulit-ulit ko na. So, ayun lang po. Maraming salamat.